Panibagong araw, panibagong istorya ang pag-uusapan natin ngayon. Mga kwentong tiyak na tatatak sa atin. Kaya't ihanda na ang sarili sa mga pangmalakasang usapan dito sa Bawal Judgmental ka ba? Ano kayang kwento ang bubulaga sa mga Dabbercats natin? From Team Studio, Team Bahay, at Team Online. Pero ano man po yan, sure na sure ako na bawal ang mapanghusga. True. At para malaman natin, umpisa na natin ito. AK, get out. Get up, get up. Tara na. Get up. Doon tayo. Tara na, VS. Mauna ka na. VS. Mami Alan. Ako'y bahay na bahay ang dating ko. Layo nang nilakbay mo sa sala. Kilalanin na natin ang mga kasama nating kumilatis. Ang judge natin for today, actor, host, comedian, film and television director. Let's all welcome John Sweet Lapus! Bossy, Mrs. Pakilala ka muna doon. Pakilala ka muna. At sabihin sa inyo. Kamusta na po kayo, Mix? Pakilala, Kamusta na pakilala. po? Hello, mga Dabar Cats. Ako nga po si John Lapus. Yes. Sweet pa rin po. Matamis man sa inyong paningin. Diabetic na din. Thank you. Yes. Hi, Sweet. Kamusta? Ay, eto, bossing. Mapula pa rin ang hasang at kabuhok pa rin ni Chicky Hallman. Yeah. ang tanong, Sweet, judgmental ka ba? Ay, oo naman. Ever since. Kaya malamang matalo ako dito. Hindi ko nga alam ba't ako gines. At least aminado, Kasi judgmental. napaka-judgmental kung tao ever since. Di ba, may showbiz talk show ko nung araw eh. Dapat nga. judgmental ka pag showbiz talk show host ka. eh. oo. Importante yun. I-judge mo kaagad yung mga artista so that you could give your opinion. Pero pag ganito, simula nga itong ginawa niyo, napatunayan kong masama pala akong tao eh. Simula nung ginawa niyo itong bawal judgmental, ay, balik masama akong tao. Nako, Sweet, kahit masama ka, may tatanggapin ka kay Bossy. Ah, ito na nga. Ah, 30,000. Ano? Thank you, bossy. galingan mo lang sa pagsagot, Sweet, ha? Pag-isipan mo mabuti dahil dito kapag nagkamali ka sa sagot, minus 10,000. Ay, sayang Agad. naman. Nako. Okay. Simulan na natin ang round 1. Sa round na ito, Sweet, may mga bisita tayong pwedeng maghatid ng swerte sa'yo. Kilalanin na natin sila, mga Dabbercats. Paswak. Kaswak. Parang galit sila, boss. Acting lang yan. Parang galit sila, Ganun misis. talaga dapat poker face. My Tingnan mo name sila is isa-isa. Franz Verhel. I'm from Mandaluyong City at naniniwala sa kasabihang hindi mo malalamang tama kung masaya ka sa ginagawa mong mali. Aba, teka. Ano may ibig sabihin? Teka. Pakinggan mo mabuti yan. Next! Hello po, I'm Dexter from North Caloocan City at naniniwala ako sa kasabihang pag umuutang, mabait, pag sinisingil, galit. Totoo yan, no? Rafael? Hi, good afternoon po. Ako po si Rafael. 44 years old from Valenzuela City. May kasabihan po tayo. Mahirap maging pogi. Nanliligaw ka pa lang, sinasagot ka na. Ay! Ay, naku naman. Ganun ba yun? Ikaw ba yun? Kaya pala wala ka mapasagot. Nagpaplano pa lang ako, busted na eh. Okay. Sweet! Ano sa tingin mo ang istorya ng mga bisita natin? Ano sa tingin mo ang kwento? Sa kanilang pananalita at sa kanilang facial expression, ang feeling ko lahat sila may nangyaring parang na-hold up kahapon. Ang morbid naman ang naisip mo. Ganun yung dating sa akin eh. Or may pinagdadaanan. Iba-iba kasi itsura eh. So hindi... O para mas makilates may itsura, bibigyan ka namin ng chance mas kilitisin. Tinginan muna. Dabbercats, tingin kay Sweet. Gentlemen. Rafael. Yan. Eye to eye. Kami maramdaman kang kakaiba. Hello, Rats. Hi, Dexter. Fight na ako dyan kay Dexter.
Rafael, hello. Okay. Oh, sana tama ang kutob mo sa mga kasama natin na sila ay may mga pinagdaanan. Good luck para sa round 1. Alamin na natin ang tanong. Ang tanong. Sino sa kanila ang single dad na dating OFW? Yo. Pala. Ang layo ng nasa isip. Oo, layo na. Ang layo ng inisip mo. Pasensya na po. Mental ka talaga. Sabi ko naman sa inyo. Na-hold up daw. Hindi na hold up kahapon. Oo eh. Okay. Talagang mga Pag- bagong bayani pala itong mga ito. Correct. Pag-uusapan natin ngayon ang kwento ng isang single dad. Na dating. Pero dating OFW. Yes. Okay. Narito ang pagpipilian mo. Nandyan po si Rads. Pwede rin po si Dexter. At pwede rin si Rafael. Sweet, you have 10 seconds to decide. Timer starts now. Nako. Parang pakiramdam ko etong si Rafael. Masyadong bata pa si Dexter eh. Judgmental ka uli. Oo nga eh. Di ba pwedeng maging single dad ang bata? Ang bata eh, no? Na dating OFW. Oo eh. Sige, parang feeling ko kay Rafael ako. Pinagpipilian ko talaga bossing si Rafael tsaka si Rads eh. Si Ayaw mo Rafael talaga o si kay- Lance. Pero si Rafael ang pipiliin mo. Hindi ko man napili si Dexter, nasa puso ko naman siya. You. Is that your final judgment? Yes, bossing, that's my final judgment. Si Rafael. Final judgment, locked. Napakahirap, Mariosep. Tama kaya na si Rafael, ang single dad na dating OFW? Alamin natin. Ay! Oh no! Mahigit sa iyong judgment. Minus 10,000. Pahinging 10,000. Bale, Sana may natatakbuhin 20,000 ka pa. Kasi naman, bakit naman tingin lang? Di ba pwedeng amoy? Wala bang ganun? Pag amoy maleta, Oo, OFW. pag amoy, mas may chance ako eh. Tanungin natin yung Rafael. pinili niya. Hi, Sir Rafael. Sir Rafael, hinahanap po natin yung single dad na dating OFW. Kayo po ba ay dating OFW? Ay, hindi po. Pero kayo po ay single dad. Yes po. Paano kayo naging single dad? Sa makabilang bahay, bossing. Gwapo mong yan. Kailan nangyari? 14 years ago po. Medyo matagal Opo. Tagal na. Ilang po ang anak po ninyo, Sir Rafael? 4 daughters po. 4 daughters. Apat na Lahat Maria. po naiwan po sa inyo po? Yes po. Ilan taon na yung apat na... Yung eldest ko is 24, yung second 23, yung third 21, yung youngest ko 16. Naku, mga dalaga na. Opo. Mahirap Unik pa. 24 na yung girls. eldest niya. Tapos puro babae. Parang bata pa siya. Ilan taon ka na? 44 po. 44, hindi lang halata po. 44. Kuya Dex, 1920 siya, or 19 or 20 siya nag-asawa. 19 po ako kinasal. Tama. Kuya Dexter, apat na babae ang anak mo. Hindi ba mahirap Rafael yun? po. Sorry. Kuya Rafael. Joker. Pasensya na, Kuya Rafael. Tagalin nga muna natin yung gunting sa buhok mo. Apat na babae, tas dalaga na yung mga anak mo. Opo. Ang hirap maging single dad, single parent sa apat Yun na po babae. yung struggle kasi yung pag-iipit ng buhok, yung time na yun, medyo tsaka yung lumalaki sila, yung pagbibili ng sa men's ng mga babae pag lumalaki. Siyempre lalaki ka tapos bibili ka ng sa tindahan. Uy, paano po yun, Kuya Rafael? 4 girls yun. Paano yung mga manliligaw? Bantay Hindi sarado naman po ako po. mahigpit.
Basta yung katulad ko lapat yung pipiliin. Ayun. Katulad ni Daddy dapat. Pero bukod dun sa mga nasabi mo, Kuya Rafael, hindi ba, syempre mahirap na tulungan yung mga apat mong babae na anak in navigating womanhood. Paano yun? Paano ka nagka-struggle ka ba sa part na yun? May tulong din ng parents. Yung mom and dad ko, tinulungan nila ako. Kaya lang, wala na kasi sila eh. Opo. They just passed away just few months ago. Magkasunod yung parents ko. Kaya wala na akong katulong. Kaya ngayon talaga ako na lang mag-isa. Nung umalis kasi yung ex-wife ko, parang nandyan sila na to help me palakihin yung mga bata. And just recent, syempre mga laking lolo't lola. Kaya yun, yung emotion sa bahay medyo mabigat. Nung nauna si Papa, tapos pagkalibing niya, a day after, si Mama naman. Ano nangyari? Bakit po kasunod? Bakit po? Si Papa, hindi lang siya nagising. Natutulog lang siya. Tapos, wala kasi ako, call center yung trabaho ko. Tapos, yung bunso lang iniiwan sa bahay. Tumawag siya sa akin, sabi niya si Papa daw hindi gumagalaw. Pauwi pa lang ako, nasa way pa lang ako, nakamotor ako. Tapos sabi niya si Papa hindi na daw gumagalaw. Tumawag sa akin. So mga 15 minutes away pa ako sa bahay. Pagdating ko, pag-awa ko kay Papa, wala na eh. Nakaiga lang siya, nakaupo lang siya dun sa yung lagi niyang inuupuan. Pagdating wala na. Si Mama naman, yun nga, a day after malibing ni Papa, isang araw lang pagitan. Sunday nilibing, tapos Tuesday namatay si Mama. Morning. Kagagaling ko lang din sa work. Yung, syempre, pag call center sa umaga, pagdating, nagpe-prepare ako ng breakfast. Tapos, nagpaligo siya. Sabi niya, ang init. Nainitan daw siya. And, pinaliguan siya nung panganay ko. Tapos, yung pagkaligo niya, nung naupo siya ng binibisan, tumumba. Tapos, dinala namin sa hospital, DOA na eh. Kamusta ka, Kuya Rafael? Need to be strong. Kailangan kasi ako na lang para dun sa mga bata. Para kailangan maging malakas para sa kanila. Kasi ayoko makita nila ng weakness yung nag-iisang magiging katuwang nila. Kasi ako na lang para sa kanila. Yun. Nakikiramay po kami, Kuya Rafael. Salamat po. At sigurado naman po kaming katulong niyo po sila sa pagbantay. Pero ngayon po, kayo lang ang kinakapitan ng mga anak po ninyo. Ano pong masasabi niyo po sa kanila? Mensahe po. Yun, sa mga anak ko, maging strong lang tayo dahil hindi naman binigay sa atin ni God to nang hindi natin kayang lampasan. And yun, lagi tayo kay God manghawak na alam naman natin siya yung laging tumutulong sa atin mula sa umpisa pa. And sa mga parents, syempre, alam ko na they're in a better place right now. And alam ko, pahinga na rin sila dahil may edad na rin. Yun lang po. Sa mga anak ko, be strong lagi. Yun. Huwag ka mabibigla, Kuya Rafael. Hala, ate, bakit? Nakasagot na yung mga anak niya. Agad? Yes. Mga Dapper Cats, panoorin po natin ito. Hi, Daddy! Hello, Lola Ben! Gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa pagpapalaki mo sa amin kahit nahirapan ka dahil mag-isa ka lang. Sobrang thankful namin sa'yo dahil tinataguyod mo kami sa abot ng makakaya mo. Mag-iingat ka palagi. Love you! Love you! Mama! Pakatatag ka, Kuya Rafael. Salamat Sa'yo po. lang din humuhugot ng langkas ang mga anak mong babae. Salamat. Thank you, Kuya Rafael. Si Rafael ang pinili mo. Kung hindi si Rafael, sino kaya ang single Sino dad nga na ba? dating OFW? Si Rance o si Dexter? Alamin natin. Dexter! Yung Sabi pala ko hindi na mo eh. pinipili. Si Ang Dexter galing- pa yung iniwasan ko. Ang galing mo dun, ha? Sabi ko sa inyo eh. Si Dexter. Pala, Kuya Rafael. Mali! Mali. Dexter! Kuya Dexter. Dati Alam, lumayas tuloy si Rads. Mamaya kakausapin ka namin, Kuya Rads. Kuya Dexter, kayo po ay single dad na dating OFW. Opo. Ilan po ang anak ninyo? Meron po akong 2 anak. Kambal po sila.
Actually, kaka 7 years old lang nila noong September 21, Saturday. Happy birthday. Babae, lalaki? Babae at lalaki po. Kambal. Opo, kambal po. Saan po kayong bansa trabaho, Kuya Dexter? Sa Abu Dhabi, UAE po, nag-work po ako nung 11 years doon. Tapos po, yun po, 11 years po akong naging OFW. Tapos umuwi na lang po ako dito dahil po sa asawa ko. Anong nangyari, Kuya Dex, sa asawa mo? Isang araw kasi biglang nag-chat yung misis ko dati. Sabi niya parang may nararamdaman siyang kakaiba sa period niya. Kasi malakas yung dugo. Sabi ko, sige, pa-check up ka. Pa-check up ka, sabi ko. Tapos nung nagpa-check up siya, parang may maliit na bukol na sa cervix niya. So sabi ko, sabi ng doktor, papunta na sa cancer. Sabi ko, magpa-second opinion ka. So nagpa-second opinion siya. Stage 1 na, cervical cancer. So, May yun noong 2023. Sorry po. 2022. May 2022. Tapos nung June 2022, umuwi po ako. Kasi gusto ko po, ako po yung kasama niya sa mga treatments niya. Kasi wala po may iwan sa mga anak namin. Sa side po ng misis ko. So, umuwi po ako dito, treatments, tomotherapy, chemotherapy, saka brachytherapy. Lahat po yun natapos in 6 months. So, bumalik na po ako ng Abu Dhabi. Nung nag-follow-up check-up po, stage 3 na po yung ano niya. Stage 3 na agad. Stage 3 In din po. 6 months? Tapos marami na pong affected area sa organs niya. So, yun yung kidney failure, kaya dinialysis siya. Twice siyang naoperahan sa tiyan niya dahil sa radiation yun sa mga ano. So, umuwi ulit ako noon last week ng February 2023. Kasi nakita ko sa mga pictures niya, medyo parang nagde-deteriorate na yung ano niya. So, umuwi po ako noon. Walang ipon, wala lahat dahil kakabalik ko lang sa work noon 2 buwan pa lang ulit ako nag-work noon. Sabi ko, hindi ko katabi yung asawa ko. So, bumalik po ako noon. Sinamahan ko siya mag-dialysis. Pabalik-balik kami sa hospital. Tapos, nung April 3, sabi ko, uwi muna ako kasi wala akong tulog ng ilang araw na. Sabi ko, yung kapatid mo muna yung magbantay. April 3 ng gabi, sinabi na mababa na yung blood pressure niya. Pagka madaling araw noon, April 4, hindi ko na siya naabutan. So until now, parang nagre-regret ako na ba't puyat lang yung bakit ako umuwi. Kasi from the start ako yung kasama niya. Tapos, nung nawala siya, Last year lang din kasi nangyari. Fresh pa. last year po, yun yung regret ko na hindi niya ako kasama. Although, naisip ko rin naman kasi na ayaw niya akong nakikitang nasasaktan o umiiyak. Kasi siya, alam ko, ako yung lakas niya eh. Nakikita ko yung pagka ako yung kasama niya, malakas siya. Kahit nasa hospital kami, masigla siya. So nung pag-iba yung babantay sa kanya, parang makulit, laging mainit yung ulo. Pero pag ako, talagang sumusunod siya sa akin. So, yun yung regret ko, na hindi niya ako nakasama nung namatay siya. Paano ka nagko-cope, Kuya Dexter, sa pagkawala ng katuwang mo sa buhay? Actually, mahirap eh. For the few months nung nawala siya, dahil kong pinagdadasal na, kunin nyo na lang ako. Kasi, May anak ba? hindi, totoo yun. Yun yung, ano lang naman yun, from the past na, yun yung sinasabi ko. Kaso, syempre, katabi ko yung kambal ko matulog. Iiwan ko ba tong blessing ni God sa akin?
parang sila na lang yung nagpapalakas sa akin. Paano yun, Kuya Dexter? Sabi mo, di ba, kaka-7 lang ng mga anak mo nung nakaraan. Paano mo sinabi sa kanila? Paano mo pinaliwanag? Alam naman po nila na wala na yung mami nila. Tsaka nung birthday nila, pumunta po kami sa sementeryo. Bali, doon sila nag-blow ng cake. Ganon po. Kamusta ka ngayon, Kuya Dexter? At kamusta rin yung mga anak ninyo? 2 kids. Okay naman po. Nasa bahay po sila ngayon. Grade 2. Ewan ko, nanonood sila ngayon. Shout out mo. Batiin mo, sigurado. Nakaabangin Hello, sa'yo Zach. ngayon, Kuya Dex. Zoe. Hello. I love you. Yung pag-alaga mo sa mga anak mo, Ayun po, sobrang hirap kasi from 11 years being OFW, parang biglang pumaligtad yung mundo ko eh. Kasi before, I'm a provider and now I'm a hands-on dad. So, first few months, struggle ko sa pagkawala ng wife ko and then struggle ko for being hands-on dad. Kasi nangangapa pa ako eh. Hindi ko masyadong kilala yung mga anak ko that time dahil nga malayo ko sa kanila. 11 years po kayo, no? Sa... Pero yung mga anak ko, 5 years old sila nung namatay yung misis ko. So, mga bata pa, mahirap kilalanin kasi parang doon pa lang na nag-evolve yung mga ugali nila eh, habang lumalaki sila. So, mahirap po. Sinong katulong mo sa pag-aalaga sa kambal mo, Kuya Dex? Ngayon po kasi nakikita na kami sa tita ko. Bali siya po yung nagbabantay ngayon sa mga anak ko. Kuya Dex, ito may message. Ang dalawa mong kambal para sa'yo. Daddy, malam, mag-ingat ka palagi, palagi. Tapos, mag-aaral kami ng mabuti. We love you. Magpapaabait kami sa'yo. We love you. Babait naman ng mga anak niyo po. Ano, may bala ka pa ba mag-Abu Dhabi uli? Wala na po, nakapag-decide na ako na mag-stay na po ako dito kasi mahirap po iwan yung mga anak. anong trabaho mo ngayon, Focus muna. Dexter? Sa office po. Salamat, Kuya Dex, sa pagbahagi ng Grabe. Salamat, Kuya Dexter. Para sa mga Kaya mo yan, Dexter. Handa ka na ba magmahal muli, Dexter? Hindi pa yata Masyado ba maaga? hindi pa yata nagwa 1 year. Si Rans, 2 years salamin na natin daw. ang kwento ni Rans. Kuya Rads, Ay, kayo hello po po. ba ay single dad din? Yes, ma'am. Single dad. Start lang po ito ng pandemic. Actually, hindi na kami in good terms. So, nasa abroad po yung mami ng mga anak ko. Ilan po ang anak ninyo? Dalawa po, dalawang lalaki. Isang 10 at isang 13. Kasama niyo po yung mga anak niyo po. Yes po. Actually, kaming tatlo ang magkasama sa bahay. Kamusta naman po ang pagiging single dad? First, siyempre, medyo nabigla ako kasi hindi ko ito trabaho bilang lalaki. Doon ko na-realize na ang hirap pala na maging single, maging doon yung inaalagaan ko, hands-on lahat sa mga gawain sa bahay, pati yung pagtuturo. Actually, may sinasabi silang nanay na, tatay pa. Pero yung sa akin kasi, natay, go serve. Nanay na, tatay na, guru pa, service pa. So, kasi ako nagsiservice sa mga bata eh. Todo-todong pagmamahal, Yes, ate. Ang ibinigay ni Tati Rats. May mensahe po ba kayo sa mga anak niyo po? Opo. Actually, ang gusto ko lang po sa aking mga anak ay mag-aral mabuti, maging mabait. Huwag makakalimot sa ating Panginoong Diyos. Yun ang gusto kong mangyayari. Kahit na kami ay hindi good terms ng kanilang mami, gusto ko lang ay gagampanan ko pa rin ang pagiging tatay nila sa kanila. Ganun din naman siguro ang mami nila. Ito po, Kuya Rads, meron din pong mensahe ang mga anak po ninyo sa inyo. Hi, Daddy. Tandaan niyo po na mahal po namin kayo ni Kuya at nandito po kami ni Kuya na para sumuporta po sa inyo at ulitin ko po na mahal ka po namin ni Kuya. Ayun lang po. Love you po, Daddy. Love you, Dad. Galing yan, Kuya Dex. Kanina kasi tumawag siya eh. Sabi niya,
Daddy, may good news ako sa'yo. Daddy, perfect ko yung exam. Lagi yan. Hindi nakakalimot yan. Every time na sinusundo ko, sobrang nahihirapan ako sa dalawang anak ko. Gusto ko itaguyod siya. Ako ay isang, hari ko bang sabihin, yung trabaho? Oo naman. Ako po ay delivery rider. Hindi ako makapag-work kasi nga, hands-on ako sa dalawang anak. Sigurado po yung mga anak niyo po sa inyo rin po kumukuha ng inspirasyon. Ikaw ang lakas nila, Kuya Rads. Kaya pakatatag po kayo. Salamat po, Kuya Rads. Ingat po sa pag-deliver, Salamat po. Kuya Rads. Maraming salamat sa mga Dabar Cats na nakasama natin ngayon at nagbahagi ng kanilang mga kwento. Thank you, sweet. Grabe, ba't sa ganito nyo naman ako ba't sa ganito nyo naman ako gines? Di ako nakapagsalita, natulala ako. May bala ka sana mag-comedy ng todo, no? Pasensya na sa mga single dad, huwag po kayo mag-alala. Kami po ni Alan kay single mothers naman po kami. Okay. Oo, Thank you. Pamangkin natin. Naantig ako talaga ng sobra. Salamat, sweet. At hindi biro maging magulang, extra challenge kung gagawin mo itong ng mag-isa. Pero bawal sumuko, laban para sa mga anak.